Ang pagbabalik ng dating nobya ni tatay. Magandang araw po sa inyo, Miss Anne, at sa lahat ng mga avid listeners ng channel na ito. Sisimulan ko ang kwentong ito sa isang katanungan. Ano ka bang klaseng anak sa magulang mo? O ano ka bang klaseng ama sa anak mo? Noong mawala ang nanay ko, hindi ko naramdaman na may kulang sa akin. Pinalaki at inaruga ako ng tatay ko ng maayos sa abot ng kanyang makakaya. Pero ang lahat ng yon ay nagbago noong bumalik ang dati niyang nobya. Umibig siya sa babaeng yon kahit labag sa kalooban ko. Ako nga po pala si Jean at ito ang aking kwento. Tay, nakahanda na po mga pagkain. Tara na po, kumain na tayo. Mabuti na lang at may anak akong maganda at masipag. Kapag galing ako sa trabaho, nakahanda na ang lahat. Opo naman, alam ko kasi na pagod na kayo at ayaw ko nang kumilos pa kayo dito sa bahay. Alam ko na hanggang ngayon masakit pa rin para sa iyo ang pagkawala ng nanay mo. Pasensya ka na at wala ako nagawa. Iniluwanan ng doktor ang nanay mo sa ospital kaya kahit ilang milyon pa ang pera natin, hindi na siya kayang magamot pa. Naiintindihan ko po. Tsaka, hindi naman ako naninisi sa pagkamatay ng nanay. Alam ko naman na ginawa niyong lahat. Mamayang gabi pala, baka gabi na ako galing trabaho. Kailangan ko kasi mag-overtime para makabili tayo ng kalahating sako ng bigas bukas. Sige po, pero tay, kung hindi kaya ng katawan niyo, huwag niyo na pong pilitin ha. Baka kasi may mangyaring masama sa inyo eh. Kayo na lang pong natitira sa akin. Ayoko na nga sana magtrabaho kayo pero ikaw naman tong ayaw nang magtrabaho ako. Hanggat kaya ko, hindi ka magtatrabaho. May kinikita pa naman tayo sa nyoga natin. Lahat ng perang galing sa nyogan, tinatago ko yun para sa'yo. Si tatay naman, palagi na lang akong iniisip nyo. Minsan isipin nyo rin ang sarili nyo. Ayoko nga. Mas mahal kita kaysa sa sarili ko. Kaya lahat ng kaya kong gawin para maging maayos lang ang buhay mo, gagawin ko. Tsaka nga pala tay, naningil na si Mang Ruben ng utang natin sa kanya. Sinabihan ko na lang siya na bumalik na lang po sa linggo kasi Sabado ng gabi ang sahod nyo eh. Ay, ang matandang talaga yun. Hindi man lang makapaghintay. Nag-usap na kaming dalawa eh. Hayaan mo, matatapos na rin ngayong linggo ang utang natin sa kanya. Mamasukan na lang kaya ako bilang labandera kina Kapitan para makatulong ako sa inyo kahit papano. Wag na. Hirap na hirap ka na nga sa mga labahin dito sa bahay tapos maghahanap ka pa. Tupagin mo na lang ang bahay natin. O siya, kumain na tayo. Ay, sige na nga po. Mahal na mahal po kay tatay. O siya, kumain na tayo. Kilalang mabait at mabuting ama sa akin si tatay ko. Kaya isa rin yun sa dahilan kaya maraming naiinggit sa akin. Lahat ginagawa niya at ayaw niya sa lahat ay mahirapan ako. Napakaswerte ko sa ama, Miss Anne. Lumipas pa ang isang linggo, nakarinig ako ng balita na bumalik ang dating nobya ni tatay. Ibinalita ko naman kay tatay ang nalaman ko at parang ayaw pa nitong maniwala noong una. Bago umalis si Lita, nagsabi yun sa akin hindi na siya babalik eh. Bakit naman po? Di ba dito talaga siya nakatira sa lugar na to? Oo, sumama kasi ang loob niya sa akin dahil nabuntis ko ang nanay mo. Malapit sila magkaibigan dalawa. Ay, iba ka din talaga taya. Mas mabait kasi ang nanay mo sa kanya kaya siya ang napili ko. Ang mali ko lang, hindi ko man lang sinabi sa kanya na mas gusto ko ang nanay mo kaysa sa kanya. Paano kaya kung magkikita kayo, no? Sa akin, wala na rin naman yun. 2 dekada na rin ang lumipas eh. Kung sa bagay, naka-move on na rin siguro yon. Mamayang hapon nga pala, pupunta ako sa palengke. Gusto mo ba sumama? Opo, sige po. Tamang-tama, naubos ko na rin naman ang mga labahin eh. Hanggang sumapit nga ang hapon, pumunta kami ni tatay sa palengke. Hindi ko naman inaasahan na makakasalubong namin ang dating nobya ni tatay na si Ate Lita. Kilala ko rin ito dahil na rin sa mga kwento ni nanay noon. Nagulat naman ako nang kinausap nito si tatay. Philip, kumusta ka na? Ayos lang naman ako. Ikaw ba kumusta? Nasaan ang pamilya mo? Wala akong pamilya eh. Nawalan ako ng gana na mag-asawa. Ito na ba yung anak niyo ni Joanna? Oo, yan si Jean.
Ay, dalagang-dalaga ka na, Gina. Opo, 20 anyos na po ako. At saka nga pala, nabalitaan ko yung nangyari kay Joanna. Gustong-gusto ko nga sana umuwi nun para man lang makaabot ako ng burol niya. Kaso, nagkataon kasi na nagkasakit ako. Ayos lang yun. Biglaan lang din naman kasi ang pagkamatay ng asawa ko eh. Tay, sasakay na po tayo ng tricycle. Sige Lita, mauna na kami ha. Mag-iingat kayong dalawa ha. Napapansin ko na lang na nailang si tatay sa akin noong mga oras na yon. Maganda pa rin si Ate Lita at maputi kahit na may edad na ito. Napakabata pa rin niyang tingnan. Alam ko naman na may kakayahan sa buhay si Ate Lita. Malawak ang kanyang lupain at may mga negosyo. Tay, ibang titig mo kanina kay Ate Lita. Naku, wala yun. Nabigla lang ako na makita ko siya. Talaga lang Hindi na ako papayag na papalitan mo si nanay Hindi no, mahal na mahal ko kaya ang nanay mo. Mabuti naman. Dapat hanggang sa mamatay po kayo, si nanay lang ang huling babaeng mamahalin nyo. Pero may iba ako. Parang bata pa rin si Ate Lita kung tingnan Sinabi mo pa, galing Maynila eh. Ang akala ko ay yun ang una't huling pagkikita ng tatay ko at ni Ate Lita. Pero nagkamali ako. Isang araw nagaling ako sa sapa para maglaba, nadatnan ko silang dalawa sa bahay. Masayang kumakain ng lumpia at nagtatawanan pa ang mga ito. Hindi ko maintindihan kung bakit parang sumama kaagad ang loob ko kay tatay sa nakita kong yon. Jean, halika, sumabay ka na dito sa amin. Ito kasing si Lita, may dalang lumpia. Hindi ba paborito mo to? Busog pa po ako. Jean naman, wag mo namang tanggihan ang dala ko. Ginawa ko talaga to para sa inyong dalawa ng tatay mo. Ha? Bakit naman po? Maaasikaso ko naman si tatay kahit ako lang na mag-isa eh. Gusto ko lang naman na maging kaibigan ulit ang tatay mo. Tsaka nga pala iha, may matandang babae na dumating dito sa atin. Ang pangit ng itsura, kakaiba. Mag-iingat ka kasi baka aswang yon. Opo, sige na kumain ka na ng lumpiang dala ko. Masarap ito iha. Sige po, magsasampay lang po muna ako. Iya, walang ibig sabihin itong pagbisita ni Lita sa atin ha. Patay na naman ang nanay mo, kaya siguro ayos lang kung makipagkaibigan ako sa tatay mo, hindi ba? Walang problema po, basta makipagkaibigan ka lang. Habang nagsasampay ako sa labas ng bahay, may naaninag akong damit na kulay itim doon sa likod ng malaking mangga. Tinatangayon ang hangin, kaya alam kong may taong nakatayo doon. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kinaroroonan ng puno ng mangga at laking gulat ko nang makita ang isang matandang babae. Natakot pa ako sa itsura nito. Iha, pasensya na kung nagulat kita ha. Ayos lang po. Ano pong ginagawa niyo rito? Namamasyal lang ako iha. Masarap kasi ang hangin dito banda kaya dito na ako natagalan. Ganun po ba? Sige po, maiwan ko na po kayo. Sandali lang. Merong nilalang na lumalapit sa'yo at hindi nila kayo titigilan hanggat walang namamatay sa inyo. Ano po? Namamatay? Oo, kaya mag-iingat ka ha. O anak, sino kausap mo? Yung matandang babae po. Dito po siya nagtatago sa likod ng mangga. Matandang babae? Parang wala naman Anong wala? Ale, magpakita po kayo kay... Sandali. Dito lang siya kanina Nakausap ko pa nga. Umalis ka dyan sa tabi ng mangga. Alam mo naman na noon pa man usap-usapan ng may nakatira dyan Philip, anong nangyayari? Ito kasi si Jean. May nakita raw na matandang babae dito sa mangga. Nang tignan ko, wala naman. Hala, yung matandang babae ba na tinutukoy mo? Yung may malaking balat sa mukha tapos bulag ang kaliwang mata? Opo, siya nga po. Diyos ko, Jean, pumasok ka sa loob. Aswang yatang babaeng yun Siya yung tinutukoy ko kanina na matandang babaeng biglang dumating. Maraming ang natakot nang makitang itsura niya Nagsitayuan ang balahibo ko sa aking nalaman ng mga oras na yon. Hanggang lumipas pa ang mga araw, madalas na umuuwi si tatay ng bahay na lasing. Minsan nakikita ko rin itong may dalang sigarilyo.
Napag-uusapan na rin si tatay sa aming lugar dahil alam ng lahat na hindi nagbibisyo ang tatay ko. Hindi ganoon ang tatay ko kaya kinausap ko siya dahil baka may sinasarili itong problema. Tay, bakit pulasing na naman kayo? May bitbit pa kayong alak. Ilang araw nang sunod-sunod ang paglalasing nyo ah. May problema po ba kayo? Wala naman. Gusto ko lang mag-inom para makatulog ako na maayos. Bakit naman hindi kayo makatulog? Palagi ko kasing naalala ang nanay mo. Simula nang bumalik si Lita, nakikita ko sa katauhan niya si Joanna. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Huwag po ninyong sabihin na nagkakagusto na kayo sa babaeng yun. Paano kung sasabihin ko na oo? Magagalit ka, hindi ba? Kaya hindi ko na alam kung paano ko ilulugar ang sarili ko. Hindi naman kita gustong saktan. Lumayo na kaya kayo sa babaeng yun, tay. Nagkaganyan lang kayo simula nung dumating yun eh. Mabait naman si Lita. At parehong-pareho nga siya ng nanay mo eh. Ayaw mo bang magkaroon ng pangalawang ina? Ayoko po. Sapat na po kayo sa akin. Anak, hindi ko alam kung hanggang kailan ko itatago ang nararamdaman ko kay Lita. Kung darating man ang araw na nagkakagusto ako ulit sa isang babae, sana wag mong isipin na pinapalitan ko ang nanay mo. Kaya yata kayo nahuhulog sa kanya kasi panay ang balik niya dito sa bahay. Paano ba naman? Palagi may dalang pagkain. Mamaya ginagayuman na pala kayo ng babaeng yun. Hindi ka naman bulag para hindi mo makita na maganda si Lita. Alam ko naman po na maganda siya. Pero dapat tahimik na ang buhay natin kung di siya nagpapakita sa inyo eh. Lahat na ng mga tao dito, kayong pinag-uusapan. Hayaan mo na ang mga taong yan. Kanya naman talaga sila eh. Pag may nagawa ka mabuti, hindi ka nila pag-uusapan. Pero kung makagawa ka ng mali, pag-uusapan ka. Tay, kasi nga po nagugulat sila kung paano kayo nagkaroon ng bisyo. Sa ngayon nga po, parang natatakot na ako sa inyo kapag lasing kayo eh. Madalas na kayo nagbabasag ng mga plato natin. Ba't ka naman matatakot sa akin? Tatay mo ko. O siya, matulog ka na at uubusin ko lang tong isang bote ng tuba. Napabuntong hininga na lamang ako habang pinagmamasdan si tatay. Pinabayaan ko na lang siya. Isang umaga, nagulantang naman ako sa dalang balita ni Ate Lita. Maaga kasi itong dumating sa bahay. Maski si tatay ay halos hindi rin makapaniwala sa mga nalaman niya. Sino naman kaya nagnakaw ng mga alagang baboy ni Kumpare Goryo? Hindi nga ninakaw. Hinanap nila yung baboy at doon nila nakita sa likod lang din ng bahay nila. Patay na at gutay-gutay ang katawan. Kawawa naman si Paring Goryo, no? Nangungutang pa yun para may ipakain sa baboy niya. May nakakita rin daw sa nilalang na yun kagabi na lumabas ng kagubatan. Yung nilalang daw na yun, malaking aso na mabalbon, tapos kulay itim. Hindi kaya isinumpa ng diwata ng kagubatan ng baryo natin? Ay, ewan ko, hindi ko rin alam. Basta, kaya ko lang naman ito sinasabi para mag-ingat kayong dalawang mag-ama nang sa ganun eh walang mangyari sa inyo. Salamat talaga, Lita, ha? Walang anuman. May dala nga pala akong ulam na menudo. Kumain na kayong dalawa. Busog pa po ako eh. Tsaka, kung pwede lang, wag na po kayo araw-araw na maghatid ng mga ulam dito. Nakakaya na po kasi sa inyo eh. Ay, bakit ka naman mahihiya? Hindi naman kayo nang hihingi. Ang gusto ko lang naman, mabigyan kayo kasi sobra lang naman yan. Ganyan kasi ang anak ko, Lita. Sobrang mahihain sa lahat ng bagay. Hindi lang yan. Manang-mana talaga sa nanay niya, no? Napakamahiyain. Kilala kong nanay mo at magkaibigan kami, kaya huwag ka nang mahiya sa akin, ha? Tumango na lamang ako at pilit nang umiti sa kanya. Ayaw ko naman na maging maldita kay Ate Lita dahil nandyan si tatay. Pinalaki niya akong maayos at tinuruan ng magandang asal. Hanggang sumapit na naman ang dilim. Lumabas ako nang inutusan ako ni tatay na bumili ng tuba. Wala nang mga tao at biglang nagsitayuan ng mga balahibo ko nang may umalulong na aso. Nang lumingon ako, saktong dumaan ang matandang babae para tumawid sa kabilang kalsada. Ale, saan po kayo galing? Naghanap lang ako ng makakain. Umuwi ka na dahil gabi na. Baka makita ka ng aswang at baka patayin ka niya. Bibili pa po kasi ako ng tuba ni tatay eh. Ano pong laman ng sakong hila-hila ninyo? Wala ito. Mas magandang umarte ka na lang na wala kang napapansin.
Minsan kasi, napapahamak tayo dahil sa kuryosidad natin. Huwag mo nang sabihin sa ibang nakita mo ha. Opo, mauna na po ako. Nandyan lang ang aswang sa paligid. Naghahanap ng magandang pagkakataon kung paano makakakain ng tao. Sa ngayon, magpasalamat na lang ang lahat at hayop pa ang kinakain niya. Mas lalo niyo naman po akong tinatakot eh. Hindi kita tinatakot. Nagsasabi ako ng totoo. Kung ayaw mong mapahamak, kaibiganin mo ako. Gusto mo bang sumama sa akin para makita ang dala ko? Naku, wag na po. Maiwan ko na po kayo. Sobra akong natakot nang makita na may bahid ng dugo ang sako ng matandang babae. Kakaiba ang ngiting pinapakita niya sa akin. Yun bang ngiti na matatakot ang isang tao? Pagkarating ko naman sa bahay, nagtaka si tatay nang makita kong hingal na hingal at pawisan. O na paano ka? Nasaan ang tobacco? Tay, may nakita ako doon. Yung matandang babae. May dalang sako tapos hila-hila niya yung patawid ng kalsada. Nakita kong gumagalaw ang laman ng sako. May bahid pa ng dugo. Ano? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Wala naman po. Niyaya niya po ako sumama sa kanya kaya tumakbo ako ng mabilis. Akala ko may ginawa siyang masama sa'yo eh. Hindi na lang ako iinom ngayon. Magpahinga ka na. Pasensya ka na kung inutusan pa kita. Aswang yata talaga yung matandang babaeng yun eh. At malakas ang kutob ko na tao yung laman ng sakong yun. Mas lalong lumala ang nangyayaring pagkawala ng mga hayop sa lugar namin. Napabalita rin na may nagkakasakit na mga bata kaya naging dagsaan ng mga ito para magpagamot sa center. Iisa lang ang sintomas ng kanilang sakit, ubo at nagsusuka ng dugo. Dumating din kami ni tatay sa center at nakita rin namin doon ang matandang babae. Nakakapagtaka naman tong nangyayari. Sabay-sabay pa talaga nagkakasakit ang mga bata. Kaya nga po tay, narinig ko rin yung sinabi ng midwife kanina na baka raw kulangin ang gamot na binigay mula sa bayan. Ang layo ng bayan dito at kapag hindi pa nadagdagan ng mga gamot, posibleng mamamatay ang mga batang yan. Jean, yan ba ang matandang tinutukoy mo na nakita mong may dalang sako? Opo, siya nga po. Lalapitan ko nga. At ano naman ang gagawin mo? Kakausapin ko lang siya. Kailangan nating itaboy ang matandang yan kung may dala siyang malas. Alam niyang mahirap na nga mga tao dito sa atin. Dito pa talaga siya gumagawa ng kasamaan. Tay, baka po magkagulo mamaya. Ay, hindi. Wala naman akong gagawin na ikasasama niya. Kakausapin ko lang siya ng mahinahon. Tay, wag na po. May kailangan ka ba? Oo, umalis na po kayo dito sa baryo namin. Maawa naman kayo sa mga bata. Bakit mo naman akong pinapaalis? Wala naman akong ginagawa sa iyo eh. Sa akin nga, totoong wala kang ginagawa pero sa mga bata meron. Kayo po ang may dahilan kung bakit nagkakasakit sila eh. Walang-wala na nga mga tao dito kaya maawa ka naman. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi mo. Hindi ko po nagugustuhan ang mga titig niyo sa mga bata dito. Tay, tama na po. Hindi ba sinabihan na kita na huwag mong sabihin kahit kaninong nakita mo? Sinabi mo ba sa tatay mo? Oo, sinabi niya po sa akin. Kaya umalis na kayo dito sa amin. Wala kang karapatan na paalisin ako rito. Hindi mo naman pagmamayari ang baryong ito. Lahat kayo masama ang tingin sa akin. Bakit? Nahuli niyo ba akong kumakain ng tao? Wala akong sinasabi na ganyan ha. Kahit hindi mo sabihin, alam ko kung anong gusto mong iparating. Aswang ang tingin niyo sa akin, hindi ba? Tatay naman kasi sabing tama na eh. Maraming tao ang napatingin sa kinaroroonan namin ng mga oras na yon. Hanggang sa merong binatang lalaki na lumapit kina tatay at Aling Rosa para awatin ang mga ito. Sobrang nagagalit na ang matandang babae pero si tatay kalmado pa rin. Tama na po yan. Matanda na po si Aling Rosa kaya huwag niyo na pong patulan. Kinakausap ko lang naman siya na maayos. Wala naman ako sinabing masama sa kanya. Totoo naman kasi ang sinasabi ko. May dala yatang malas ang matandang to kaya nagkakasakit ang mga bata. Alam ko po na kaya niyo tinatawag na aswang ang matandang to dahil sa kakaiba niyang aura. Pero hindi naman po kasi yun yung basihan.
Pasensya na po talaga, Aling Rosa. Nangako ka sa akin na hindi mo sasabihin ang mga nakita mo. Mukhang tinatakot niyo pa po ang anak ko ah. Umalis na tayo, Tay. Tara na. Aling Rosa, umuwi na po kayo. Huwag na po kayong tumagal dito sa center. Baka kasi iisipin nila na kaya ka nandito para sa mga bata eh. Salamat, Marco. Ibang-iba na talaga ang mga taong ito. Magpahatid na tayo ng tricycle sa bahay, Tay. Sino naman kaya ang lalaking yun? Hindi ko po alam. Bagong salta lang yata din dito sa baryo natin eh. Kinampihan niya pa talaga ang matanda. Dapat nga palayasin na yun eh. Sa susunod, huwag niyo na lang pagsabihan ng matandang yun. Paano kung totoong aswang siya, tapos gantihan niya tayo? Oo na. Oh, dito na tayo sa bahay. Ikaw na lang ang magbayad sa driver ha. Sige po. Bakit kaya bukas ang pintuan ng bahay natin? Aba, ewan. Baka naman nakalimutan niyo pong isara kanina. Hindi ah. Nakasarado yan bago tayo umalis eh. Tara, pumasok na lang po tayo. Tay, umuusok yata sa kusina natin tapos... may naaamoy yata akong mabangong niluluto ah. Lita, ikaw? Ay, oo. Nako, pasensya na kung kusa akong nagluto dito sa bahay ninyo ha. Nawalan kasi ako ng gas sa bahay. Ang alam ko nasa center kayo kaya nagluto na lang ako para makakain na kayo kaagad. Ay, salamat. Bango-bango niyang niluluto mo ah. Bigla ako nagutom. Ay nako, sandali na lang ito. Pakukuluan ko na lang ang huling sahog. Napasandal ako sa dingding habang pinagmamasdan si Ate Lita na sobrang busy sa kusina. Alam ko na ginagawa niya yon para mas lalong makuha ang loob namin ni Tatay. Pero kahit anong gawin niya, labag pa rin ako na magustuhan siya ni Tatay. Ipaghahanda ko na lang kayo ng pagkain ha. Ito na pala yung tubig ninyo. Baka nauuhaw na kayo. Oo, nauuhaw na talaga ako, Lita. Maupo ka na rito, Jean. Dito ka na sa gitna namin ng tatay mo. Hindi niyo naman kailangan pagsilbihan ako. Kayang-kaya ko na pong sarili ko. Di naman ako disable eh. Ano ka ba? Ayos lang sa akin. Tikman mo tong sinigang na baboy na niluto ko. Masarap yan. Mas masarap pa din pong magluto ang nanay ko. Biglang napatigil si Ate Lita dahil sa sinabi ko. Napatingin naman ako kay Tatay at pinanlakihan niya ako ng kanyang mga mata. Natahimik na lang din ako ng mga oras na yon at kinain ang mga hinanda ni Ate Lita. At saka nga pala, bala ko nga palang pumunta sa bayan para bumili ng mga gamot para sa mga batang nagkakasakit. Naku, malaki-laki ang gagastusin mo doon, Lita. Ang dami ba namang bata na may sakit sa center kanina eh. Nakita ko nga doon yung matandang babae. Sinita ko siya kaya lang may isang binata na kumampi sa kanya. Hindi naman kasi natin maturo yung matandang babae na siyang dahilan ng lahat. Lalo at wala naman tayong ebidensya. Di na bale kung maubos lahat ng ipon ko. Ang mahalaga, makatulong pa rin ako. Simula noon hanggang ngayon, dala mo pa rin ang pagiging matulungin mo. Nag-iisa lang naman kasi ako sa buhay. Minalas kasi ako sa pag-ibig kaya total wala naman akong pamilya o anak. Itutulong ko na lang sa nangangailangan ng konting naipon ko. Hindi po ba ikaw nagmamay-ari ng bakanteng lote banda dun sa may palengke? Oo, pero hindi na ngayon kasi naibenta ko na yun kahapon. Yung mayor, siyang bumili. Ang balita ko, patatayuan daw niya ng piggery yan dyan. Paano yan? Ang dami nakatira dyan tapos lalagyan niya ng piggery? Balita ko lang naman yun pero hindi pa kumpirmado. Sige na, kain ka pa, Jean. Salamat po ah. Ang bait-bait niyo naman sa akin. Baka gusto mo akong samahan na pumunta sa bayan para bumili ng gamot. Ay, nako. Marami po kasi akong ginagawa eh. Kailangan ko pa maglaba at saka maglinis ng bahay. Kung mag-aasawa lang sana ulit ang tatay mo, di may katungan ka na sana rito. Hindi na po. Kaya ko naman po lahat mag-isa eh. Tsaka parang wala naman balak si tatay na mag-asawa ulit. Ang sabi niya sa akin, si nanay lang ang huli niyang mamahalin hanggang sa mamatay siya. Di ba tatay? Nagkatinginan sina Tatay at Ate Lita nang sabihin ko yon. Nahahalata ko naman sa kilos nila na pareho nilang gusto ang isa't isa. Kaya lang pilit nila itong tinatago. Mabait at maganda si Ate Lita pero hindi ko naiintindihan kung bakit mabigat ang loob ko sa kanya. Pagkatapos kong kumain, umalis na ako ng bahay para bumalik sa center nang sa ganon ay makatulong ako doon.
Nagwalis muna ako sa paligid ng center at laking gulat ko nang lumapit sa akin ang binata. Tatay mo ba ang lalaking yun? Oo, bakit? Grabe naman siya kay Aling Rosa. Mabait naman yung matandang yun eh. Pero meron lang hindi kaaya-ayang muka. Tsaka hindi totoo ang chismis na isa siyang aswang ha. Paano mo naman nasabi na hindi totoo? Matagal mo na bang kakilala yung matandang yun? Ngayon ko lang din siya nakilala. Ang aswang hindi lumalabas sa araw. Yun ang pagkakaalam ko. Alam mo kasi, nung nakaraang gabi, nakita ko si Aling Rosa. May hilang-hilang sako at may laman yun. Nakita ko rin na may bakas ng dugo yung sako. Ang aswang hindi magpapahuli kapag nambibiktima. Hindi ko siya nahuli. Nagkataon lang talaga na nasa kalsada ako at patawid siya sa kabilang kalye. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo, tsaka simula nung dumating ang matandang yan dito, marami ng pagbabago nangyayari. Gaya nga nito, nagkasakit yung mga bata tapos may nawawalang mga hayop. Hindi ako maniniwala na aswang siya. At kung totoo man na siya nga talaga ang may gawa ng mga bagay na to, dapat nga na maging mabuti tayo sa kanya. Ang mga aswang hindi yan gagawa ng masama sa kapwa niya kapag hindi sila pinapakialaman. Bumabase lang ako sa mga nakikita ko. Kaya pala nandoon ang binatang yon sa center dahil tumutulong din ito. Naging matagal pa ang usapan naming dalawa hanggang sa nakilala ko rin siya. Ilang araw pang nakalipas, nagulat na lang ako nang biglang dumating si Ate Lita sa bahay at may dala siyang mga gamit. Ate Lita, bakit po kayo nandito? Tsaka, ba't may dala kayong mga gamit? Hindi ba nasabi ng tatay mo sa'yo na dito na ako titira? Ano? Naku, hindi po pwede. Bakit naman kayo titira dito? Nagkaayos na kami ng tatay mo. Ang sabi niya sa akin, kakausapin ka niya kagabi. Ito nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Ano naman po to? Yan ang ginagamit kong sabon para kuminis ang balat ko. Teka lang po hindi pa ako pumapayag na dito kayo titira. Kakausapin ko nga si tatay. Nasa trabaho pang tatay mo. Pupuntahan ko siya ngayon din. Nagmadali akong pumunta sa construction site na pinagtatrabahuhan ni tatay. May ginagawa pa siya ng mga oras na yon pero pinilit ko muna siyang tumigil para makausap ko siya. Anak, magagalit mamaya si engineer. Alam mo may ginagawa pa ako eh. Hintayin mo na lang ako sa bahay. Doon tayo mag-usap. Galing niyo din po, tay, no? Hindi man lang kayo nagsabi sa akin na noon pa man may balak na kayong patirahin sa bahay si Lita. Nagulat na lang ako na pumunta siya doon At may dala pa siyang marami niyang gamit. Pasensya ka na talaga ha, pero mahal ko si Lita. Hindi naman maapektuhan ang pagkatao mo kapag nag-asawa ako ulit, di ba? Anong hindi? Talagang maapektuhan. Ang inasawa mo, yung dati mong nobya na kaibigan pa ni nanay. Sana naman maintindihan mo ako, Jean. Hindi nga po kita naiintindihan Basta-basta na lang kayo nagdedesisyon ng hindi ko alam. Anak niyo po ako. Sana man lang kinausap niyo ako kung ayos lang ba sa akin na nandun siya sa bahay. Alam ko naman na hindi ka papayag. Ibigay mo na sa akin ang pagkakataon na to, anak. Sige na. Nakakainis naman po kayo Sa bahay na tayo mag-usap ha. Mamaya na lang pag-uwi ko. Bumalik na siya sa kanyang trabaho ng mga oras na yon. Hanggang sumapit ang gabi, hindi ko kinausap si tatay. Kahit nasa iisang bubong kami, hindi ko sila pinapansin na parang hindi ko sila kilala. Masama po talaga ang loob ko dahil pakiramdam ko noon pinapalitan na ni tatay si nanay. Hanggang isang araw pa, nagkita na naman kami ni Marco sa center. Ako ang tagabigay ng gamot na binili ni Ate Lita para itulong sa mga bata. Ang bait naman ng bagong asawa ng tatay mo, no? Sipin mo napakalaking halaga ng ginastos niya dito para lang mabigyan ng gamot ang mga bata. May kaya kasi siya sa buhay kaya ganyan. Nasaan na pala siya? Bakit hindi siya nagpapakita? Nasaan pa? Di nasa bahay. Inaasikaso niya si tatay. Pinatigil nga niya si tatay sa pagtatrabaho kasi siya na lang daw ang bahala sa amin. Si tatay naman sumunod din. Mukhang hindi ka pa ata pabor na mag-asawa ang tatay mo, no? Masyado bang halata? Yung kasing babaeng yun Panay ang balik sa bahay kaya siguro nahulog sa kanya ang loob ng tatay ko. Maldita ba siya? Sa totoo lang, hindi naman. Masipag tsaka mabait, kaya lang sobrang bigat ng loob ko sa kanya. Basta, hindi ko nga maintindihan kung bakit naiinis ako dun Wala naman siyang ginagawa sa akin. Nabigyan na natin silang lahat ng gamot. May dala nga pala akong donut dito. Kumain muna tayo. Salamat naman. Taga saan ba yung nobya ng tatay mo ngayon?
Taga dito lang din, kaya lang kakauwi lang niya galing sa ibang bansa. Ah, kaya pala. Oo, huwag na nga natin siya pag-usapan. Mas lalo lang umiinit ang dugo ko sa babaeng yun. Namimiss ko na talaga si nanay. Itong kwintas na lang niyang naiwan sa akin eh. Kwintas ba yan ng nanay mo? Suot niya yan bago siya namatay? Oo, sabi niya pa, dapat palagi ko itong isusuot para hindi ko siya makalimutan. Patingin nga ako niyan. Sige, eto. Tinanggal ko sa aking leeg ang kwintas saka inabot yon sa kanya. Nakita kong tinitigan niya yon ng ilang segundo at maya-maya pa ay binalik niya rin yon sa akin. Bakit ba namatay ang nanay mo? Nagkasakit kasi siya. Dinala namin sa doktor pero hindi na siya kayang gamutin eh. Sinubukan din namin magtawag ng albularyo pero walang dumating. Yung albularyo na dapat sanang titingin kay nanay na aksidente. Paanong naaksidente? Nabangga yung tricycle na sinasakyan nila papunta dito sa amin. Nangayayat si nanay ng husto dahil palagi siyang kulang sa tulog. Minsan pa nga nagigising siya ng 12:00 ng gabi tapos takot na takot. Wala din siyang ganang kumain. Kinulam ang nanay mo. Ha? Namatay ang nanay mo dahil sa kulam. At base sa kwento mo, sa tingin ko sinadyang patayin yung manggagamot na papunta rito para hindi magamot ang nanay ko. At walang ibang pwedeng gumawa nun kundi ang kumulam rin sa nanay mo. Paano mo nalaman? Prediction ko lang. Ganyan na ganyan kasi yung mga sintomas ng kulam eh. Tapos pinagtagpi-tagpi ko lang yung kwento mo. Naging palaisipan para sa akin ang sinabi ni Marco. Nang makauwi naman ako sa bahay na ikwento ko naman yon sa tatay ko. Nakikinig din si Ate Lita at natawa siya nung sinabi ko na baka kulam ang kinamatay ni nanay. Ano pong nakakatawa, Ate Lita? Matagal na ako nakatira sa probinsya pero wala akong alam na may kinulam o nangkukulam. Huwag ka maniwala sa lalaking yon. Kinugulo niya lang ang isipan mo. Ano bang alam niya tungkol sa ganyang bagay? Hindi nga siya naniniwala na aswang ang magandang babaeng yun eh. Ito pang malala dyan. May isang kalabaw na naman ang natagpo ang patay dun sa may ilog. Ang sabi ng iba baka nalunod lang pero merong sugat sa leeg at tiyan eh. Aswang na naman ang may gawa noon. Tsaka Jean, walang kaaway ang nanay mo. Mabait yun kaya wala ako naisip na taong pwedeng kumulam sa kanya. May napagkwentuhan kasi ako nung sintomas ng mga sakit ni nanay. Hindi daw sintomas ng kulam. Jean, alam ko nasasaktan ka pa sa pagkawala ng nanay mo pero iha, 1 taon nang nakalipas oh. Hayaan mo nang mamahinga ang kaluluwa ng nanay mo. Naisip ko lang naman na paano kung totoo ngang kinulam si nanay? Kung kinulam siya, huli na naman ang lahat eh. Wala na siya. Patay na si Joanna. Tsaka may alam ba kayong nakaaway niya o taong may inggit sa kanya para kulamin siya? Wala. Sa katunayan, mahal na mahal nga siya ng mga tao dito sa amin. Kasi sobrang mapagbigay din yon. Kagaya mo, kakain na lang iluluwa pa para ibigay sa iba. Lalo na sa mga batang nagugutom. Kaagad ko na lang tinapos ang pagkain ko ng gabing yon. Nagpapahinga na ako sa kwarto ko pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Binuksan ko ang bintana para makalanghap ng masarap na hangin. Hindi ko naman inaasahan na makikita ko si Aling Rosa na nakatingin din sa akin. Nagsitayuan ng mga balahibo ko sa sobrang takot. Tay! Tay! Halika po! Ano nangyayari? Bakit parang takot na takot ka? Ayun! Tingnan mo! Hindi ba si Aling Rosa yan? Oo nga no. Bakit siya nandito? Hindi ko nga din po alam eh. Bigla ko nilang siyang nakita nung binuksan ko yung bintana. Isara mo na lang yan. Natatakot po ko, Tay. Baka biglang aatake yung aswang at kung ano nang gagawin niya sa akin. Philip, anong nangyayari? Dinig sa banyo yung boses mo, Gina. Yung matandang babaeng nakita namin na umaligi dito sa bahay. Kaya pala parang hindi ako makatulog eh. Bakit ka ba kasi nagbubukas pa ng bintana? Alam mo naman na usap-usapan ng aswang dito sa baryo. Philip, baka natipuhan ng aswang yung anak mo. Hindi niya titigilan si Jean hanggat hindi niya to nakakain. Hindi ko naman nahayaan na mangyari yon. Dadaan muna siya sa itaas ng bangkay ko bago niya magalaw ang anak ko. Mas lalo akong kinilabutan sa sinabi ni Ate Lita. Doon din silang dalawa ni tatay natulog sa kwarto ko para mabantayan nila ako.
Hanggang sa sumapit ang umaga, isinama ako ni tatay para puntahan ang matandang babae sa kubo niya. Sobra akong natatakot kaya lang wala akong magawa nung hinila na lang ako ni tatay. Naabutan namin yung matanda na nagpapakain ng aso niya at mga pusa. Aling Rosa, Ang aga-aga, bakit napasyal kayo? kayo nga po eh. Gabi ko pumasyal sa bahay. Napadaan lang naman ako doon sa bahay ninyo kagabi. Hindi ko naman alam na gising pa si Jean at magbubukas ng bintana. Ano po ba ang sadya niyo sa anak ko? Siya na lang ang natitira sa akin. Kaya wag na wag ka magkakamali na saktan ng anak ko. Wala akong masamang intensyon sa kanya. Gusto ko lang na makipagkaibigan kay Jean. Ayaw po ko maging kaibigan, no? Pakiusap lang po, tantanan niyo na po ako. Hindi naman kita ginugulo ha. Nagkataon lang naman na nakita mo ako. Tigilan mo ang anak ko. Dahil kung hindi may kalalagyan ka sa akin. Hindi ako natatakot kahit aswang ka kung anak ko ang pag-uusapan. Akala mo ba'y masisindak ako sa'yo? Ah, ganun ba? Lintik ka! Ang tanda-tanda ko na pero sinaktan mo pa ako. Tay, bakit niyo naman siya sinuntok? Dapat lang yan sa kanya. Hindi naman po tama yung ginawa niyo eh. Umuwi na nga tayo. Humanda ka sa akin, Philip. Gaganti ako sa'yo. Aling Rosa, patawarin niyo na lang po si tatay. Halika na nga, tay. Nakakaubos kasi ng pasensya ang matandang yun eh. Gawa ba naman akong tawanan? Hindi kayo ganyan. Bakit ang bilis-bilis niyong magalit ngayon? Ano ba nangyayari? Anak kita, kaya magagalit talaga ako. Hindi, tay. Ibang-iba ka na talaga sa dati. Lahat na lang dinadaan niyo sa dahas para makuha niyo ang gusto niyo. Tinuturuan ba kayo ni Ate Lita ng ganyan? Hindi, mabait si Lita. Hindi siya ganyan. Alam ko po na gusto lang ninyo akong protektahan pero hindi kayo ganyan noon. Hindi ganyan ang paraan ng pagprotekta niyo sa akin noon. Ang buong akala ko, pagkatapos na masaktan ni tatay ang matandang babae ay tatantanan na ako nito pero mas lalo pa siyang lumalapit sa akin. Palagi siyang nakasunod sa akin kahit saan man ako magpunta. Naiisip ko na kulang na lang maging buntot ko na siya. Kahit sa paglalaba ko sa may sapa, palagi niya pa rin akong sinusubaybayan. Aling Rosa, pati ba naman dito sa may sapa sunod pa rin kayo ng sunod sa akin? Kailan niyo po ba ako tatantanan? Bakit ba ayaw mong sinasamahan kita? Ang mga taong malapit sa akin, hindi ginagalaw ng aswang. Natatakot na po talaga ako sa inyo eh. Kapag tinuloy-tuloy niyo pa yan, isusumbong ulit kita kay tatay. Huwag! Mahawa ka sa akin, makasaktan na naman ako ng tatay mo. Kaya lang naman ako nandito para sabihin sa'yo na may aswang. Palaging nakabantay sa paligid at naghahanap ng magandang pagkakataon para makapatay ng tao. Eh, wala naman pong aswang kapag tanghali ah. Sa gabi lang po sila lumalabas. Yun ang akala mo. May aswang na kayang lumabas sa araw at pumatay. Aalis na po ako. Tapos na po ako maglaba eh. Sandali lang, Jean. Mag-usap na muna tayo. Ano po ba? Tigilan niyo na po ako. Kung ano man ang nagawa ko sa inyo, patawarin niyo na po ako. Bakit ba takot na takot ka? Kung gusto mong hindi ka mapatay ng aswang, pumayag kang lapitan kita. Tulong! Tulong! Nang sumigaw ako, kaagad namang umatras ang matandang babae palayo sa akin. Bigla namang dumating si Marco at nagtataka ito habang nakatingin sa aming dalawa ni Aling Rosa. Napayuko ang matanda at dahan-dahan na naglakad papalayo. Ano bang nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Si Aling Rosa eh. Tinatakot niya ako. Puro na lang aswang ang bukang bibig niya. Tapos gusto niya talaga makipagkaibigan sa akin. Arte mo naman. Ano naman ngayon kung gusto niya makipagkaibigan? Siguro nababaitan lang siya sa'yo kaya ikaw ang gusto niya. Hindi eh. Alam ko na may masamang intensyon ng matandang yun kaya siya lapit ng lapit sa akin. Kumalma ka nga. Ang mabuti pa iatid na kita sa inyo. Mas maganda pa nga siguro. Tara na. Totoo ba na sinuntok ng tatay mo si Aling Rosa? Paano mo naman nalaman? May nakapagsumbong sa akin kasi may nakakita sa ginawa ng tatay mo. Hindi niya dapat ginawa ang bagay na yun. Kasi kung totoong aswang si Aling Rosa, yun talaga magiging dahilan para pumatay siya ng tao. Kasi pinapakitaan siya ng mga hindi magandang gawain. Nabigla nga rin ako sa ginawa ni tatay eh.
Alam mo ba kagabi, may sumalaki na aswang sa akin? Ano? Oo, ito pa nga yung sugat ko nung bigla niya akong kalmutin eh. Nung nasugatan ko naman siya, bigla naman siyang tumakas. Ang laki at ang haba ng pagkalmot niya sa'yo ah. Kaya nga eh, masakit at maapdi pero hayaan mo na. Baka bukas, maging maayos na rin to. Ano bang itsura ng aswang? Pangit na nakakatakot. May malalaking pakpak, mahaba ang kuko at may mga pangil. Mabalbon din yung katawan nila na maitim. May nakakita din ba dun sa aswang bukod sa'yo? Oo, yung kapitbahay ko. Sila naman talaga yung puntere ng aswang kasi may sanggol sila. Kaya lang naaktuan ko kasi kaya tumulong ako. Marami pa siyang naikwento sa akin tungkol sa mga aswang. Kaya pala marami siyang alam kasi isang albularyo daw ang lolo niya noon. Nang makarating naman ako sa bahay, kaagad na rin itong umalis. Ilang araw pa ang nakalipas, nagising ako na may dumapong paru-paro na kulay itim sa ilong ko. Inisip ko na baka kaluluwa yun ni nanay kaya hinayaan ko na lang. Lumabas ako ng kwarto at nadatnan ko si Ate Lita na nililinis ang aparador. Ate Lita, nasan si tatay? Nandun sa may labas. May kausap yata siya eh. Sino bang bisita niya yung aga-aga? Abay, ewan ko. Padaan po ako pupuntahan ko lang si tatay. Jean, sandali. Itaboy mo yung paru-parong yan. Malas yan eh. Po? Oo, ang paru-paro na kulay itim, pagmamayari ng isang demonyo. Itaboy mo yan, dalian mo. Bakit parang nagkakagulo ata kayong dalawa dito? Ito, tingnan mo. May paru-parong kulay itim na nakasunod kay Jean. Philip, isara mo nga yung pinto. Hindi ako makapag-focus dito sa ginagawa ko. Masyadong masilaw. Ay nako, nakalimutan ko na bawal ka pala sa sikat ng araw. Paluin mo yung paru-paro, Jean. Patayin mo. Itataboy ko lang po. Hindi naman po kailangang patayin eh. Sige na, itaboy mo na yan. Binuksan ko naman ang bintana at kaagad na pinalabas doon ang paru-parong kulay itim. Ilang araw naman ang nakalipas kagaya ng matandang babae, hindi din ako tinantanan ng paru-paro. Isang hapon inutusan ako ni tatay na bumili ng tuba niya. Nakasalubong ko naman si Marco at isa din siya sa nakapansin sa paru-parong kulay itim. Ang sabi sa akin ni Ate Lita at tatay, malas daw ang paru-paro na yan. Pagmamayari daw yan ng demonyo eh. Hindi, ang alam ko ang ganyang paru-paro ay isang babala Babala? Anong babala? na may paparating na sakuna. Kaya siguro sunod yan ang sunod sa'yo kasi darating ang araw na may mangyayari sa pamilya mo. Pero kung mataboy ko kaya yan, hindi na ba mangyayari ang sakunang yon? Hindi lang ako sigurado pero hanggat maaga pa, kailangan malaman mo na ang dahilan kung bakit pa na yan dikit sa'yo ng paru-paro. Paano ka naman yun malalaman? Maniwala ka sa instinct mo. Kapag pakiramdam mo may mali, tama yun. Nandiyan na naman si Aling Rosa. Tingnan mo, nakatingin na naman siya sa akin. Hayaan mo na ang matandang yan. Wala naman siyang ginagawa sa'yo eh. Bigla namang lumapit sa amin ang matandang babae kaya nagtago ako sa likuran ni Marco. May ibinigay na plastik ang matandang babae kay Marco at tinanggap naman yon ng binata. Salamat nga pala dito sa donut ha. Walang anuman. Masarap yan at alam kong magugustuhan mo. Opo, masarap po talaga. Kinain nga namin ni Jean yung binigay niyo nung nakaraan eh. Sa kanya galing yun? Oo, madalas niya talaga ako binibigyan ng donut. Jean, nakita ko nga palang nagkakagulo ang mga tao sa bahay ninyo. Po, Oo, tapos sumisigaw ang nobya ng tatay mo. Binabanggit niya pangalan ng tatay mo. ano? Uwi na muna ako dahil baka may nangyaring masama kay tatay. Sasama na kita. Wag na ako na lang, dito lang kayo. Jean, sandali. Yun na yata yung pahiwatig ng paru-paro. Aalamin ko muna kung ano nangyari kay tatay. Mamaya na lang tayo mag-usap. Tumakbo ako pauwi sa bahay at nadatnan ko si Ate Lita na nakaupo sa tabi ni tatay habang umiiyak. Nakita ko si tatay na wala ng malay at may sugat sa noo pero nakabendahin na ito. Ang tatay mo bigla na lang natumba. Ano? Pero nung umalis ako dito kanina maayos pa po siya Inutusan niya nga akong bumili ng tuba. Nagulat na nga lang din ako Buti na lang may mga taong dumadaan dyan kaya tinulungan nila ako. Kasi kung wala, ewan ko na lang. Baka namatay ng tatay mo. Wala bang sinasabi si tatay na masama ang pakiramdam niya? Wala naman. Ayos naman siya. Nagtaka nga ako kung bakit to nangyayari.
Nasobrahan yata sa trabaho ang katawan ng tatay mo. Matagal nyo na pong pinatigil si tatay sa pagtatrabaho kaya imposible yun. Bukas, dadaling ko siya sa doktor doon sa bayan. Mas mabuti nang malaman natin agad kung anong sakit niya. Sige po, maraming salamat sa pag-aalaga sa tatay ko. Tay, ano po nangyari sa inyo? Idilat niyo po ang mga mata niyo, Tay. Philip, idilat mo ang mga mata mo. Nandito na kaming dalawa ng anak mo. Ang sakit ng ulo ko. Tulungan niyo ako. Sobrang sakit ng ulo ko. Parang mabibiyak. Dahil po yata yun sa sugat niyo eh. Hindi. May bumubulong pa sa akin. Ang sakit na rin ng tenga ko. Hindi ko na to kaya. Ang sakit na talaga ng ulo ko. Kumalma ka. Bukas dadaling kita sa doktor para malaman ka agad ang sakit mo. Jean, parang susunod na ako sa nanay mo. Ang tenga ko, may bumubulong sa akin. May naririnig din akong tunog ng kampana. Tatay, parang pareho kayo ni nanay nung nararamdaman nun ah. Ano? Ganyan na ganyan din bang nanay mo noon? Oo, madalas niyang nirereklamo sa amin ang pananakit ng tenga niya dahil sa tunog ng kampana. Hindi kaya kinulam din si tatay? Hindi ako naniniwala sa kulam na yan. Huwag kang mag-alala. Masasagot din ang katanungan natin bukas kapag madala na natin sa doktor ang tatay mo. Hanggang sumapit ang umaga. Umalis na kaagad sina tatay at si Ate Lita. Wala akong magawa sa bahay kaya naisipan kong linisan ang kanilang kwarto. Sa ilalim ng kanilang higaan may nakita akong bulaklaki na t-shirt doon na may bahid ng dugo. Meron ding malaking punit ang damit. Dinala ko yon paalis ng bahay para ipakita kay Marco. Nagtitiwala ako sa kanya dahil magaan ang loob ko sa kanya. Pinuntahan ko siya sa may talyer na kanyang pinagtatrabahuhan. Bakit kaya maraming dugo ang damit na yan? Sa kwarto ni na tatay. Ang alam ko kay Ate Lita to eh. Kasi pambabae. Tsaka minsan ko na rin siya nakita na suot niya to. Tsaka mukhang ilang araw na kasi natuyo tapos ang lansa. Hindi ko nga rin alam. Nagtataka nga ako eh. Baka ako ginamit niya kay tatay to na pamahid sa noon ni tatay nung natumba siya sa bahay. Dumugo kasi ang noon niya na tumama sa semento. Sandali nga lang, parang nakita ko na yung damit na to Saan? Nasuot ba ni Ate Lita? Hindi. Hindi ko naman nakita yung Lita na yun Parang ito yung suot ng aswang nung maglabang kami. Naalala mo pa ba nung sinabi ko na may nakalaban akong aswang at nagawa niya akong kalmutin? Oo, pero imposible ang sinasabi mo ha. Hindi ako pwede magkamali. Yan talaga yung suot ng aswang na nakalabang ko. Hindi kaya aswang si Lita? Hindi, kasi wala naman ako napapansin na kakaiba sa kanya. Iisang bahay lang kami kaya imposible magtago siya sa amin ni tatay ng pagkatao niya. Kailan ba sila babalik? Hindi ko rin alam. Ang sabi, baka mga 3 araw silang nandun. Ipapagamot niya daw talaga si tatay. Yung mga sintomas ng mga sakit ni nanay, nangyayari ulit kay tatay ngayon. Kung ganun, kailangan na magmanman ka, Jean. Mamanmanan ko si Ate Lita? Oo, kasi hindi ako pwede magkamali. Yan talaga ang suot ng aswang na munti ko nang mapatay nun. Huwag naman sana maging tamang hinala mo, Marco. Inaamin ko na natakot ako ng mga sandaling yon. Hanggang sa lumipas ang 2 araw, nakabalik na sina tatay at Ate Lita. Nagpaalam pa sa amin ng babae na pupunta muna ito sa bahay niya dahil meron siyang kukunin. Ano daw po ang sabi ng doktor, tay? May sakit daw po ba kayo? Hindi ko alam kasi si Lita ang nakausap nila. Sinagot na lahat ni Lita ang mga bayarin ko sa doktor. Nakakaya nga Siya din naman ang may kagustuhan nun eh. Dapat po nung kinausap ng doktor si Ate Lita nakinig man lang po sana kayo. Hindi na ako sumama doon sa loob kasi pinatahi ni Lita ang sugat niya. Sugat? Saan siya may sugat? Sa tagiliran. Tinanong ko naman siya tungkol doon ang sabi niya, nasagi niya raw ang karet na nakalagay dyan sa dingding. Ano? Tay, hindi kaya tamang sinasabi ni Marco na... Ayan ka na naman anak Ang sakit na naman ng tenga ko. Tulungan mo akong takpan ng tenga ko. Dalihan mo. Nandito na ako. Ate Lita, sumasakit daw ang tenga ni tatay. Sandali. Inumin mo muna tong gamot mo, Philip. Nireseta to ng doktor eh. Pakabilisan lang po. Sandali, kukuha lang ako ng tubig sa gripo. Hindi ko na talaga kaya. Mabibingi na talaga ako. Heto na.
Inumin mo na to. Inom na po, Tay. Magpahinga na po kayo. Pagkatapos inumin yun ni tatay, bigla na lang siyang nakatulog. Pinaliwanag naman sa akin ni Ate Lita na side effect ng gamot na yon ay ang makakatulog si tatay nang sa ganon ay makapagpahinga ito. Hindi ko naman siya inusisa tungkol sa sugat niya. Binalita ko na lang kay Marco ang mga nangyari at sinabi ko rin sa kanya ang binanggit sa akin ni tatay. Siya nga talaga ang aswang na nakalabang ko, Jean. Pero wala pa tayong pruweba. Paano kung totoo pala yung sinabi niyang nasagi siya ng karet? Tsaka na tayo kumilos kapag meron na tayong nalaman. Mahirap din kasing pagbintangan si Ate Lita. Mabait naman yun eh. Sige, pero mamayang gabi, dapat na magsimula ka ng magbanman. Lalo na ngayon, ganyan ang kalagayan ng tatay mo. Tama nga na makatulog siya dahil sa gamot. Pero kapag nagising siya ulit, maririnig na naman niya yung tunog ng kampana. Hindi pwedeng papainumin lang siya palagi ng gamot. Mas lalo siyang mababaliw. Yung nanay ko, matagal din siyang nagtiis sa ganyang nararamdaman niya noon. Pero hindi siya nabaliw, kaya lang nawalan siya ng gana sa lahat. Hindi na siya kumakain at puro pagtatakip lang ng tengang ginagawa niya, araw man o gabi. Malakas talaga ang kutob ko na kinulam ang tatay mo eh. Hindi kaya yung matandang babaeng gumawa nun? Hindi ko rin alam pero kailangan na mapagamot sa manggagamot ang tatay mo para matulungan siya. Kakausapin ko si Ate Lita para makatawag kami ng manggagamot. Sige, nawalan ka na ng nanay. Kaya dapat alagaan mong nag-iisang magulang mo. Pagkabalik ko naman sa bahay ng mga oras na yon, nadatnan ko si Ate Lita sa may pintuan. Tulog na tulog pa rin daw ang tatay ko. Alam kong hinihintay niya talaga ako at nang makapasok na ako sa loob ng bahay, kaagad nitong isinara ang pinto. May itatanong lang sana ako sa'yo. Nung nakaalis ba kami, pumasok ka ba sa loob ng kwarto namin? Hindi po. Bakit? May nawawala kasi akong gamit at wala akong ibang pwedeng paghinalaan kung sinong ibang kumuha kundi ikaw lang. May pagkapakialamera ka rin kasi. Ho? Ano po bang gamit niyong nawawala? Isa pa, kahit naman pumasok ako sa kwarto niyo, bahay naman namin to. Bahay niyo nga, pero mag-asawa na kami ng tatay mo. Dapat alam mo na kung hanggang saan ka lang. Wala akong alam sa gamit niyong nawawala. Nawawala ang damit ko. Mahalagang bagay yon. At sa tingin niyo po, ano naman ang gagawin ko sa damit niyo? Mukha bang pag-iinteresan ko yon kung makikita ko? Ikaw talagang bata ka. Masyado kong piloso pa eh. Itong sayo. O ayan, sasakalin kita, lintik ka hanggang sa mamatay ka. Ate Lita, bitiwan niyo po ako. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo ha. Alam mo, kung hindi lang dahil sa tatay mo, matagal na kitang nilinis sa mundo. Wala kang pinagkaiba sa nanay mo. Mga agaw kayo. Ate Lita, tama na po. Lita, anong nangyayari? Bakit mo sinasakalangan ako? Ito naman kasing anak mo eh. Ang bastos. Sa araw-araw na magkasama tayo dito, alam mo Philip, kung ano mga ginagawa ko para lang matanggap ako nitong anak mo. Tatay, bigla niya na lang ako sinaktan. Ano ba, papatay mo ba ang anak ko, ha? Napag-usapan na natin to. Noon pa man sinasabi ko na sa'yo, huwag mong sasaktan ang anak ko. Sige, kampihan mo yan. Kita mo, mas lalong lalaki ang ulo niyan. Maiwan ko na nga kayo mag-ama. Magmumukmuk ako sa kwarto. Tay, buti na lang po nagising kayo dahil kung hindi, baka natuluyan ako ng babaeng yun. Ano ba kasing ginawa mo, ha? Hindi ba masapat ang kabaitan na pinapakita ni Lita sa atin? Siya ang nagpapalamon sa atin ngayon. At siya din ang gumawa ng paraan para madala ako sa doktor. Wala naman po akong ginawa eh. Hindi magagalit yun kung wala kang ginawa. Hinahanap niya nga sa akin yung damit niya. Wala naman akong alam doon. Nabanggit pala niya yun sa akin. At ako din ang nagsabi na baka kinuha mo ang damit. Naiwan na kasi sa loob ng kwarto namin ang walis at dustpan. Kaya alam ko na naglinis ka doon. Hiwalayan niyo na lang kaya si Ate Lita. Ano? Mabait si Lita. At hindi ko yun gagawin sa kanya. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao, ha? Kung maaari sumunod ka na lang sa kanya, anak. Tatay naman eh, hindi doktor ang kailangan niyo kundi albularyo. Naalala mo ba?
Nawalan si nanay ng gana sa lahat dahil sa nangyari sa kanya. Kung anong nararamdaman ni nanay noon, ganyan din po nararamdaman niyo ngayon. May plano naman si Lita na dalhin ako sa albularyo, pero sa susunod na buwan na lang daw. Sa susunod na buwan, kung kailan napatay na kayo? Mahal ako ni Lita, kaya hindi niya ako hahayaan na mamatay. Hindi na ako umimik ng mga oras na yon. Nagkasamaan kami ng loob ni Ate Lita kaya nag-init ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Nang sumapit naman ang gabi, nagising ako ng 12:00. Dahan-dahan akong bumaba nang may marinig akong ungol mula sa banyo. Hindi nakasara ang pintuan ng banyo kaya nakita ko doon si Ate Lita. May hinahaplo sa kanyang sugat at nagwawala din siya. Naging iba ang anyo niya at dahil sa sobrang takot ko ay napaatras na lang ako. Nabangga ko pa si tatay ng mga sandaling yon. Jean, ang sakit na naman ng tenga ko. Tay, halika po. Doon tayo sa may kwarto. Anak, natatakot ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sumasakit pa ang tiyan ko na parang hinuhukay. Ayaw niyo kasing makinig sa akin na magpatingin na kayo sa albularyo eh. Nasaan na ba ang Ate Lita mo? Hindi ko po alam. Nandito lang ako. Nagbanyo kasi ako eh. Ano bang problema, Philip? Sumasama na naman ba ang pakiramdam mo? Nagsisimula na naman siya makarinig ng kung ano-ano, Ate Lita. Dali na kaya natin siya sa albularyo. Baka po kasi pag tumagal pa, hindi niya na to kayanin. At nagmamarunong ka pa kesa sa akin? May gamot pang tatay mo at pinayuhan din siya ng doktor na magpahinga. Ganito nga po talagang nararamdaman ni nanay noon eh. Kung dumating sigurong albularyo, baka nagamot pa si nanay. Ewan ko sa'yo. Kung ayaw mo sumunod sa akin, di bahala ka. Ikaw ang magdala sa kanya sa albularyo kung gusto mo. Bakit po ba pakiramdam ko parang ayaw niyong dalhin si tatay sa albularyo? Nagsasabi ka nga na dadalhin mo siya pero hindi ka naman kumikilos. Tigilan niyo na yan. Mas lalo lang sumasama ang pakiramdam ko dahil sa pagtatalo ninyo. Hindi kayo nakakatulong kundi nakakadagdag pa kayo ng iisipin ko. Umakyat ka na sa kwarto natin, Philip. Ako nang bahala sa'yo. At ikaw, Jean, matulog ka na rin. Aalagaan kong tatay ko. Sabing ako na eh. Nintik kang babae ka. Sinampal mo ako. Bakit? Lalaban ka ba? Ha? Sabing tama na! Nang sumigaw si tatay, natakot ako bigla sa kanya. Umiiyak akong umakyat sa kwarto ng gabing yon. Pero hindi rin mawala sa isipan ko ang mga nakita ko. Alam ko na talagang aswang si Ate Lita. Hanggang sumapit ang umaga, nagdesisyon akong umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam sa kanila. Bala kong maghanap ng albularyo para mapagamot si tatay. Pumunta ako sa bahay ni Marco para humingi ng tulong. Ito, magkape ka muna. Nakakagulat ka naman ang aga-aga. Tapos napunta ka rito. Nagtampuhan na naman kayo ng tatay mo, no? Ngayon lang naman to nangyari na nagkatampuhan kami. Sobrang sumama ang loob ko sa kanya nung sinigawan niya ako kagabi. Anak niya ako kaya dapat sa akin siya sumusunod. Ano bang problema? Tama ka nga, Marco. Aswang nga si Ate Lita. Nakita ko siya sa banyo kagabi. Naghahaplos ng langis tapos naghiba ang anyo niya. Sabi ko na eh. Kaya pala ayaw niyang dalhin sa albularyo ang tatay mo dahil ayaw niyang malaman ang totoong pagkatao niya. Si tatay ngayon naging sunod-sunuran na lang kay Ate Lita. Naniniwala siyang mahal siya ng babaeng yun. Hindi kaya nagayuma ang tatay mo? Matino pa naman siya mag-isip, no? Oo, pero ang pinagkaiba lang, wala na siyang sariling desisyon. Marco, tulungan mo naman ako makahanap ng albularyo para mapagamot ang tatay ko. Eh, bakit pa tayo maghanap ng albularyo? Eh, nandito naman ako. Marunong ka ba manggamot? Oo, isa akong manggagamot, no? Kung nakasalamuha ako ng Lita na yon, malalaman ko kagad na aswang siya. Pero mukhang hindi ata yung lumalabas ng bahay niyo eh. Hindi nga. Tapos ayaw niya pa sa sikat ng araw. Ano bang gagawin natin? Naisip ko tuloy na baka siya din ang may gawa kung bakit nagkakaganon si tatay eh. Posible rin. Basta gagawa tayo ng paraan para mahuli at mapatay ang aswang na yan. Ngayon na ba tayo susugod sa bahay? Hindi, mamayang gabi tayo susugod. Nakita mo na siya siguro nagpapalit ng anyo sa banyo dahil kabilugan ng buwan kagabi. Actually, 3 gabi nang sunod-sunod yung paglabas ng kabilugan ng buwan. Mamayang gabi? Sige, pwede. Ako nang bahala kung saan tayo dadaan. Ihanda ko lang yung mga gamit ko para mapatay natin siya.
Nakita ko ang iba't ibang uri ng patalim doon sa loob ng bag ni Marco. Meron pang latigo, buntot pagi at mga mahahabang kutsilyo na may bahid pa ng dugo. May anting-anting din akong nakita doon na ayon naman sa binata ay namana niya sa kanyang mga magulang. Ito ang mga patalim na ginagamit ko sa pagpatay ng aswang. Ang latigo ko naman na to, pinanguhuli ko sa kanila. Bakit naman ganyan karami? Ang ibang patalim kasi, minana ko pa sa lolo ko. At ang latigo at buntot pagi naman, namana ko sa lola ko. Bibigyan kita ng pangontra sa aswang para hindi kanya malapitan. Ito, langis oh. Langis na binabad sa luya at bawang na may asin. Paano mo ba ito ginagawa? Madali lang gawin ang bagay na yun, lalo na kung may kaalaman ka. Kailangan mamayang gabi, matapos na kaagad ang gulong to. Kailangan di mailigtas natin si tatay sa kamay ng aswang na to. Ito lang ang tanging paraan para magising siya sa katotohanan. Marami akong alam tungkol sa buhay niyong mag-ama dahil na rin sa mga kinakwento mo sa akin. Isa lang ang naiisip kong dahilan kung bakit bumalik ang dating nobya ng tatay mo. Ano naman yun? Bumalik siya para maghiganti sa tatay mo. Pagsapit ng dilim, naghanda na kami ni Marco para salakayin si Ate Lita sa bahay. Doon pa kami dumaan sa likuran pero nagtaka naman ako kung bakit walang mga ilaw. Tahimik din ang bahay namin. Bigla akong kinabahan ng mga sandaling yon dahil baka may nangyari ng masama kay tatay. Nasaan ba dito ang kwarto ng tatay mo? Andun. Ang alam ko hindi kami nagpapatay ng ilaw kung gabi pero ngayon, ewan ko ba ba't ang dilim-dilim? Buksan mo muna ang ilaw. Sige, kakapain ko na lang dito sa dingding. Ayan, may ilaw na. Tayo na. Pumunta na tayo sa kwarto nila. Ako na magbubukas. Wala sila rito. Anak na, saan kaya dinala ng babaeng yun si tatay? Wala na rin ang mga gamit niya. Hanapin natin sila. Sigurado ako hindi pa sila nakakalayo. Alam atan ng Lita na yun na minatuklasan ka na. Kaya sinama niya ang tatay mo sa pag-alis. Diyos ko, huwag naman sana may mangyaring masama kay tatay. Nang palabas na kami ng bahay para hanapin sina tatay, bigla namang nagpakita ang matandang babae sa amin. Natakot pa ako dahil sumabay ang pag-alulong ng mga aso nung dumating siya. Nagtago pa ako sa likuran ni Marco. Marco, ang aswang! Hindi siya aswang. Kaibigan natin siya. Nakita ko silang umalis. Nandun sila dumaan sa kakahuyan na yan. Bago pa sumapit ang dilim ay nakaalis na sila kaya siguradong hindi nyo na sila maaabutan. Hindi niyo po ba sila nasundan? At hindi niyo rin po ba alam kung saan niya dinala yung tatay ni Jean? Meron siyang maliit na kuta doon malapit sa bundok. Nasisiguro ko na may gagawin siya sa tatay ni Jean. Kaya niya ito dinala. Kung ganun, samahan niyo po kami. Kailangan makarating tayo doon bago niyo magalaw si Kuya Philip. Tayo na! Mapapagkatiwalaan ba talaga natin yung matandang yan? Oo, mas mapagkakatiwalaan pa siya kay Lita. Pero paano ba kayo nagkakilala? Hindi ka makikipag-usap sa kanya ng ganyan kung hindi kayo matagal na magkakilala. Mas mahalaga ba na malaman mo muna kung paano kami nagkakilala? O mailigtas natin ang tatay mo? Hindi ako masamang tao, Jean. Alam ko na kaya niyo ako tinatawag na aswang dahil sa itsura ko. Ang nakikita niyo sa itsura ko ay may kwento kung bakit ako nagkaganito. Umalis na po tayo bago po mahuli ang lahat. Kaagad naming tinahak ang daan na tinuro ni Aling Rosa kung saan daw dumaan sina Ate Lita. Malayo-layo ang nilakad namin kaya sobrang sakit ng mga paa ko pero hindi ako pwedeng sumuko. Mas lalo pa akong kinikilabutan sa tuwing may maririnig akong tunog ng uwak at mga alulong ng aso. Sinusundan yata tayo ng masamang nilalang eh. Natatakot na talaga ako. Ilan kayang aswang ang makakaharap natin doon? Hindi ka pababayaan ni Marco. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Ililigtas natin ang tatay mo at makakauwi tayo ng buhay. Bakit kasi hindi mo pa sinabi sa akin kaagad na isa kang albularyo eh? E di dapat noon pa natin nalaman ng lahat. Nagpapahiwatig na ako. Ikaw lang naman tong hindi makaintindi. Sinabihan ko na nga na nakulam ang nanay mo. Pero hindi mo pa rin ba naiisip kung paano ko nalaman yun? Sinabi ko yun kay tatay kaya lang natatawa kasi si Ate Lita nang sabihin ko yun eh. Nagawa niyang paniwalain ang lahat na isa siyang mabait at matulungin. Pero may masama pala siyang balak sa likod ng magandang pinakikita niya. Malayo pa kaya ang kuta ng bruhang yun? Sa tingin ko, hindi na. Ayun na yata yung kuta niya. May umuusok sa likod ng kubo na yan, no? Hindi.
Bilisan na natin, baka nag-iinit na siya ng tubig sa kawa para ilunod dun si tatay. Hindi tayo pwede magpakumpiyansa na sumugod. Paano kung may patibong siya dyan at mamatay tayong lahat? Ano ba kasing gagawin natin? Umiko tayo papunta sa likod ng kubo para makita natin kung anong ginagawa nila sa tatay mo. Dahan-dahan kaming umikot sa likod ng kubo at nakita ko doon si tatay. Nakatali habang nakahiga sa may papag. Umuungol din ito sa sakit na kanyang nararamdaman. May gilit siya sa pulsuhan at saktong lumalabas si Ate Lita sa kubo. May dalang malaking kutsilyo. Hindi ba sinabi ko sa iyo noon na babalik ako para maghiganti? Hindi ako papayag na ikaw lang ang maging masaya. Ginawa niyong miserable ang buhay ko kaya dapat lang na magkapareho tayo. Ang akala ko ba nagbago ka na at kinalimutan mo na ang lahat? Tinanggap kita kasi gusto ko makabawi sa kasalanan na ginawa ko sa'yo. Hindi ka na makakabawi. Tama lang na pinatay ko ang asawa mo at isusunod kita. Alam mo ba kung ano pang mas masakit kong gagawin? Gagawin kong aswang ang anak mo kagaya ko. Ilayo mo sa akin ang kutsilyo na yan. Bibiyakin kong dibdib mo para makuha ko ang puso mo. Itigil mo yan! Ako ang harapin mong aswang ka! Ikaw na naman? Hindi mo ba ako tatantanan? Hindi, dahil gustong gusto ko na mapatay ka. Walang iya ka, Ate Lita! Ikaw pala talagang pumatay sa nanay ko! Oo, kinulam ko siya at kagaya ng ginawa ko sa nanay mo. Inulit ko ulit sa tatay mo. Hayop ka talaga! Dapat lang na mamatay sila. At pati na rin ikaw. Kayo lang naman ang sadya ko dito kaya lumipat ako dito. Sinasabi ko na nga ba dito kita matatagpo ang babae ka? Kaya ka umuwi dito para makatakas sa akin. Kaya lang nasundan kita. Hindi ka namin tatantanan hanggat alam naming buhay ka. Ang alam ko galing kang abroad. Hindi siya galing ng abroad. Galing siya sa isang baryo na pinirwisyo niya ng ilang taon. Pero nung dumating kami, tumakas at ibinaling ang sisi sa iba. Sinungaling ka palang babae ka! Tumahimik ka! Itinaas ni Ate Lita ang kutsilyo para itagayon sa dibdib ni tatay. Ginamit naman ni Marco ang kanyang latigo para hampasin ang kamay, kaya tumilapon ang kutsilyo. Nagalit ng husto si Ate Lita, kaya may ibinuhos itong langis sa kanyang katawan at unti-unting nagpalit anyo bilang isang aswang. Nakakatakot ang itsura niya, mahaba ang mga kuko at may matutulis na ngipin. Nagkaroon din siya ng pakpak na parang paniki. Naging itim ang kanyang katawan. Ako na ang harap sa kanya. Tulungan niyo na lang makalis sa tali si Kuya Philip. Kaya mo namang pakawalan ng tatay mo, hindi ba? Opo, ako na pong bahala. Tutulungan na kitang mapatay ang aswang na yan, Marco, para mas lalong mapadali. Akin ang buntot pagi. Huwag na tayong papayag na makatakas pa siya at makapangbiktima. Sige po. Ngayon na, sugurin na natin siya. Opo. Tara na! Sabay na tumalon si Marco at Aling Rosa para salakayin ang aswang. Nagulat ako habang pinagmamasdan ng mga ito na kayang lumutang sa ere. Mabilis akong tumakbo papunta sa kinaroroonan ni tatay para kalagan siya. Tay, ayos lang po ba kayo? Oo. Diyos ko, salamat at dumating kayo para iligtas ako. Ang akala ko mamamatay na talaga ako. Bakit kasi kayo sumama dito Ang sabi niya sa akin may naghahabol daw sa kanya. Ayoko naman na magpaiwan sa bahay dahil dala niya yung gamot ko. Kaya kahit malayo sumama ako. Tapos hindi ko na malaya na tinali niya ako. Ayan na po, natanggal ko na po yung tali niyo. Bumangon na kayo dyan, dali. Oo anak, patawarin mo talaga ako. Dahil sa akin, nalagay tayo sa ganitong sitwasyon. Mamaya na lang po natin pag-usapan yun kung mapatay na natin yung aswang. Dito lang po kayo tutulong po ako sa kanila. Mag-iingat ka ha. Opo! Nang makasigurado ako na maayos na si tatay, kaagad akong tumakbo sa kinaroroonan ng aswang at ni Marco. Malakas at mabilis din ang aswang na makipaglaban, kaya kahit dalawa na sina Marco at Aling Rosa, nagagawa pa rin niyang makailag. Binuksan ko ang boteng dala ko at sinabuyan ko siya ng likidong laman nun. Mamatay ka ng aswang ka! Pwisit kang babae ka! Parehong-pareho ka talaga sa lalay mo walang kwenta! Sana noon palang kinain na kita! Ito pa ang segundang atake!
Tingnan natin kung makakatakas ka pa ngayon. Wala akong pakialam sa inyo. Si Jean lang ang gusto kong patayin at ang tatay niya. Hanggat nandito ako, hindi mo magagalaw si Jean. Talaga ba? Tingnan natin kung ano kaya mong isakripisyo para sa kanya. Biglang lumipad ang aswang papunta sa kinaroroonan ko para atakihin ako. Kaya lang, mabilis na tumakbo si Marco para yakapin ako. Imbis na ako ang makalmot ng aswang, si Marco ang tinamaan. Natumba kaming pareho sa lupa habang walang humpay ang pangangalmot ng aswang. Nakalmot niya ang hita ko kaya napasigaw ako sa sobrang sakit. Doon ko na isinaboy sa kanya ang huling laman ng likido. Hanap din ang katawan ko. Hayop ka! Papatayin kita! Ikaw ang papatayin ko! Tatapusin na kita ngayon! Aswang naman durugo! Marco, nandiyan na siya sa'yo! Lumapit ka pa! Dahil sa inyong mga manggagamot na sira ang plano ko, magkikita tayo ulit. Paghahandaan ko ng pagpatay sa inyo. Akmang lilipad ang aswang para tumakas. Kaya lang ay hinabol siya ni Marco para hampasin ng kanyang latigo. Natamaan niya sa likod ang aswang kaya bigla itong bumagsak sa lupa. Hindi ka na makakatakas ngayon. Pagod na kaming maghanap at tumabol sa'yo. Ako nang papatay sa kanya. Akin na yung buntot pagay. Gusto ko makapaghiganti para sa nanay kong pinatay niya. Eto, paluin mo siya ng paluin hanggang sa mamatay siya. Nagkamali ka nang dumating ka pa sa baryong to. Hindi ko hahayaan na mapatay mong tatay ko kagaya ng ginawa mo sa nanay ko. Tama na! Tigilan mo na ako, bata ka! Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo. Kaya palang bigat ng loob ko sa'yo kasi isa kang demonyo. Wala kang utang na loob! Hindi ako magkakaroon ng utang na loob sa'yo dahil isa kang halimaw. Pinatay mo si nanay. Tama na. Kahit nanghihina na siya, hindi ko naman akalain na bigla ulit itong lilipad para umatake sa akin. Natumba ako sa lupa nung binangga niya ako kaya dumagan ito sa tiyan ko. Ginamit ko ang aking dalawang braso para maprotektahan ang mukha ko sa kanyang kalmot. Papatayin kita! Lintik kang bata ka! Mas lalo mo akong pinaggigigil sa'yo! Kaugali mo talagang danay mo walang kwenta! Tigilan mo na sabi si Jean! Kahit mapatay niyo pa ako, babalik ako para maghiganti sa inyo. Hindi ko kayo patatahimikin. May gana ka pa magsalita, ha? Tarakan mo sa dibdibang aswang na yan para siguradong hindi na siya mabubuhay. Kailangan na maging abo ang katawan niya bago natin siya iwan. Bumangon ka na rin, Jean. Sa wakas, mamamatay ka na rin. Alam ko na sa impyernong bagsak mo kaya hindi kayo magkikita ng nanay ko kahit nasa kabilang buhay na kayong pareho. May isang taong darating para maipaghiganti ang kamatayan ko. Walang iba kundi ang anak ko. Ako ang haharap sa anak mo maghihiganti at kagaya sa ginawa ko sa iyo ngayon, papatayin ko rin siya. Hindi, ang balat ko. Hindi ito maaari. Babalik ka na sa pagiging abolita. Isang mandurugong aswang na naman ang napatay namin at isang baryo na naman ang nailigtas. Nasaksihan namin kung paanong unti-unting dinala ng hangin ang abo ng katawan ni Ate Lita hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Doon ko na binalikan si tatay at wala na itong malay. Dali-dali namang binuhat ni Marco si tatay at umalis kami sa baryong yon. Sumama ako sa kubo ni Marco dahil doon daw niya gagamutin si tatay. Huwag ka nang umiyak. Magiging maayos ang kalagayan ng tatay mo. Paano kung hindi mo siya kayang iligtas? Nawalan yata si tatay ng maraming dugo kaya siya natumba doon. Hindi. Kaya nawala ng malay ang tatay mo dahil nawala na ang bisa ng kulam sa kanya nung napatay natin ang aswang na mandurugo. Oo, magtiwala ka lang sa akin. Hindi lang ito ang unang beses na magliligtas ako ng tao, no? Oo nga, magaling yang si Marco. Sandali lang. Itatapal ko lang sa sugat ng tatay mo ang dahon na to. Sige, gawin mo lahat para magising si tatay Tatanungin ko tong malaking utang na loob. Magdamag akong hindi nakatulog dahil binabantayan ko na magising si tatay. Hanggang sumapit ang umaga, tsaka lamang ito nagising. Kaagad ko siyang niyakap dahil sa sobrang saya. Marami ka rin sugat, anak. Ginamot mo na ba yan? Opo,
Kaya ko naman tong sugat ko eh. Simpleng kalmot lang to ng aswang. Hindi lang yan simple. Namamaga pa oh. Salamat sa Diyos at ligtas tayong pareho. Aswang pala si Lita. Di ko man lang alam yun ah. Pero imposible. Paano niya kayang nagawa na itago ang pagkatao niya sa atin? Kaya niya tinago ang kanyang pagkatao para mahulog ka sa patibong niya. Nagtagumpay nga siya na paibigin ka, Philip. Aling Rosa, isa din kayo sa nagligtas sa amin. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa inyo. Ang bilis ko kayong hinusgahan dahil sa kakaibang anyo ninyo. Kaya naging ganito ang mukha ko dahil 4 na dekada na akong manunugis ng aswang. Maraming aswang ang nakalaban ko at napatay pero naiwan ang kanilang mga bakas sa mukha ko. Patawarin niyo talaga ako. Kami ng anak ko. Patawarin mo kami dahil iniisip namin talaga na aswang ka. Ay, tapos na yon. Ayos lang sa akin. Ang mahalaga ay nagawa namin kayong iligtas sa aswang. Handa na pala ang pagkain. Kumain na tayo. Iyo, maraming salamat din sa iyo. Dahil hindi mo sinukuha ng anak ko na kumbinsihin na isang aswang si Lita. Wala po yun. Kaya ako lang naman po yung ginawa dahil ayoko siyang mapahamak. Na-appreciate ko talaga ang lahat ng naitulong niyo sa amin. Paano nga pala kayo nagkakilala? Lola ko kasi siya eh. Ano? Lola mo? Oo, nag-imbento lang ako ng kwento nung una. Kaya pala palagi ka nandiyan para ipagtanggol siya. Oo naman po. Si Lola na lang din po yung natitira kong pamilya. Tara po, kumain na po tayo. Masaya kaming nagsabay na kumain noong araw na yon. Sobrang pasasalamat ko sa Diyos dahil bumalik na sa maayos ang aming buhay ni tatay. Hanggang makalipas pa ang ilang mga buwan, nanligaw sa akin si Marco. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.